Hello po sa inyo lahat. Welcome po sa pinakabago nating channel. Ayan, Philcast. First, gusto ko po sana i-welcome kayong lahat for people who did know me before at sa mga bagong subscriber. Maraming salamat po. Today, we're gonna talk about, magre-react lang ako about doon sa pinakabagong press conference ni Pangulong BBM about sa flood control issue. I took note of some of the things na gusto ko pag-usapan, and one of the things na gusto ko emphasize dito is the whole process and the whole process of investigation. Ako po as a political blogger before, and I have a little bit of knowledge on how investigation works in the Philippines. Lagi po kasi tayong ang tao kasi innate sa atin yung gusto natin may solusyon agad. Gusto natin agad-agad na kapag ka may issue, meron kagad evidence, meron kagad um, makukulong. Pero para sa akin, the best way to treat this big issue na apektado buong Pilipinas, kasi almost all of the places in the country ay affected sa flood control issue. Nagustuhan ko yung sinabi ni Pangulong Marcos na it's better to be slow pero we're on the right track, na we're doing the best way possible para hindi tayo magkaroon ng issue pagdating sa technicality. And I really believe that there's multiple cases before politically na masyadong nadja-justify yung issue sa politics with regards to public sentiment. 'Di ba? Nadja-judge ng publiko kung ano yung nangyayari sa politika, pero pagdating sa batas, usually kung hindi nakakancel yung kinakaso sa mga politiko, minsan nadi-dismiss. And maganda yung upload ako kay Pangulong Marcos because mas napupush yung validity at saka justification ng kaso pagdating kay Pangulong Marcos. Ay, pagdating sa kaso na pinamumunuan ni Pangulong Marcos. Second, meron din siyang pinunto about kay Speaker Romualdez. Ako, kasi malaki kasing issue 'yon dahil alam naman natin that the speaker is related by blood, 'di ba, kay Pangulong Marcos, at hindi naman niya sa pilitang sinabi kung ano mangyayari kay speaker. Wala siyang comment masyado doon. Para sa akin, it's I would say strategy. Kasi syempre pag press conference kasi dito mo nakukuha yung malalaking scoop. Dito kalimitan yung mga malalaking entity ng legacy networks like ABS-CBN, TV5. So I think it's more of like, I can say, evading the truth kung ano talaga mangyayari, and also calculated risk. Kasi hindi naman niya pwedeng sabihin na makakasuhan siya o kasama siya sa kaso kung wala pa namang basis. Kaya 'di ba nung tinanong siya nung isang reporter, he can only say that everything is on the court kung ano magiging desisyon. Another thing, yung mga kakasuhan. Ako po nung nag-start akong bumalik ng political vlogging, I think I thought about it this last weekend. Nag-try ako mag-research kung saan nagsimula to, kung paano gumulong yung investigasyon, sino yung mga nasangkot. At isa sa mga nakita ko, pagdating sa mga kakasuhan, napakatindi at lawak ng reach ng scandal na to, na dumating sa punto na kahit yung mga former secretaries, former and present senators ay included. If I'm not mistaken, may mga pangalan na nailabas. Nakakagulat kasi ang tagal ko na rin wala sa politics eh.
nakakagulat lang dahil hindi ko akalain na up until now, corruption is still there. At ang masakit doon, sa corruption kasi na nakikita natin ngayon, it's more of like, the more na sensationalize yung isang issue like corruption, itong flood control issue, mas napupush natin yung narrative against the people na inaakusa, even if wala pa namang court ruling, 'di ba? Puro everyone is doing assumption kung talagang sila ay may sala or wala, kasi hindi pa naman literal nakakasuhan. And sabi nga ni Pangulong Marcos dun sa press conference niya, at least by December meron nang makakasuhan, pero up until now, 'di ba, hindi pa naman tayo sure. Tapos sinabi niya din doon na may mga flood control project na yung iba defective, yung iba incomplete, tapos pag-aaralan pa nila yung ibang mga flood control project na kung saan kinakailangan pagtignan at pag-aralan pa yung ibang flood control project na pwede nilang isama sa kaso. Para sa akin with regards to public sentiment, kinakailangan kasing maging tama, sakto, sapat yung lahat ng ebidensyang ilalabas nila. Kasi tulad ng sinabi ni Pangulong Marcos, baka kasi tirahin sila sa technicality, 'di ba? So pagka na technical na naman sila, maaring mawala yung kaso o humina. And that's true. Second, ang tingin ko kasi sa ganon, the more na nagiging slow or nagiging technical yung proseso, hindi rin nagiging maganda to sa public sentiment, kasi ang gusto ng publiko, gusto nilang mabilis, madali. So maaring maging negative yon pagdating sa sentiment ng tao. Pero syempre, hindi naman, ako kasi naniniwala kung sentiment ng tao sa lahat ng issue sa politika, lagi naman nagbabago yan eh. Maaring oo ka kahapon, tas ngayon hindi na, 'di ba? And I think the more important thing that the government should do is to focus more on making at least as much as possible foolproof yung evidence na ilalahad nila sa korte, para kung may makakasuhan, 'di ba, makasuhan. Tapos isa pa, meron din siyang mga may pinunto rin siya na paalala niya din sa publiko na ginagawa nga nila lahat ang makakaya nila para maging okay itong isasampa nilang kaso. At ako, I applaud him because of the Sumbong kay Pangulo website, if I'm not mistaken, that's the name of it. Maganda yun kasi he's trying to reach out with the public kung ano ang issue, ano mga problema na pwede nilang idulog sa presidente. Maganda rin yun. May mga narinig din ako na mga post report na maraming mga pangalan na mga prominenteng tao at hindi prominenteng tao ang ilalabas ng gobyerno kung sino yung mga dawit at kakasuhan nila, maliban doon sa kilala natin. And para sa akin, ang lagi kong tanong kasi sa mga ganitong bagay, pagka ang issue is napakalaki at napupubliko, ang lagi kong question dyan is, up to what extent? Kunwari, di ba, makasuhan, okay, makasuhan ka, mapakulong ka, and then after nung term ng nagpakulong na administrasyon o presidente, pagkatas ng term niya, anong susunod, 'di ba? Pwede ba to ma-reverse ng susunod na administrasyon? O kung ma-reverse man, ano ang magiging repercussion nito pagdating kay Pangulong Marcos pagka bumaba siya? Kasi yun yung napapansin ko lagi eh. It's always like ang laging nagpo-push sa narrative is that the public sentiment na kailangan pakulong. Pero nung nangyayari after, pagka bumaba yung administrasyon na nagpakulong, kung minsan nagiging parang term of revenge
sa susunod na uupo, kung ano yung ginawa ng previous administration, parang may revenge factor na, hahabulin kita sa ginawa mo sa mga kaalyado ko, parang ganun. So nakakapagod lang kasi it's always a chain of reaction, paulit-ulit na lang na ganun yung nangyayari. Tas ang tao, ako hindi ko masisisi ang tao kasi ang napapansin ko kasi sa tao lagi tayong nasa extreme yes or extreme no ng politics. Pagdating sa politika, kahit anong issue yan, lagi tayong nasa extreme yes or no. Kailangan oo ka dapat, o kundi naman dapat hindi ka, 'di ba? So kung minsan hindi rin siya nagiging effective pagdating sa susunod na administrasyon, kasi kung nagawa naman lahat, 'di ba? Kung nagawa lahat ng administrasyon kung ano yung pinapagawa ng publiko, nagbabago kasi ang thinking ng publiko pagdating sa susunod na uupong administrasyon, the way they manage to parang to influence the messaging, ika nga, yung optics ng gobyerno sa publiko, minsan doon na po persuade yung opinion ng publiko. So para sa akin, I personally believe na dapat kung may makasuhan, and also sa publiko, dapat bigyan natin ng panahon ng gobyerno para kung ano ang dapat na gawin ng gobyerno, magawa nila in terms of, solidifying yung evidence para foolproof siya. So, para sa akin yung press conference ni Pangulong Marcos, maganda siya to update the Filipino people kung ano nangyayari. Pero I think there is a lack of urgency pagdating sa kaso. Especially, alam naman natin na hindi naman tumataas ang approval rating ni Pangulong Marcos, and one of the key factors is probably yung issue ng flood control scandal, na maaring ang tao nakukulangan sa urgency na dapat matapos na to or may makasuhan na, yung mga ganun tipo. Pero I think it will change kapag may nakasuhan na at gumulong na yung hustisya. Yun lang. Ako, sabi ko nga sa inyo, I've been to politics before. 50-50 lang ako pagdating sa senator. Kasi parang 'di ba yung nangyari na kay Pinoy, nung panahon niya may mga nakulong na ng mga senador. It's merely parang ano lang siya, parang drama sa akin na sige, na nakulong ka, na videohan pa yung pagkakakulong nila Revilla, pero after nun, 'di ba, nakalaya din, nag-iba lang ang administrasyon. So para sa akin, kung talagang mangyayari to, hopefully, 'di ba, hopefully pagka nakasuhan, talagang kaso na, 'di ba, wala nang palitan to. Yun nga lang, lahat kasi pagdating sa politika, ang tao paulit-ulit na nagbabago ng kanilang opinion, depende kung ano napapanood nila. So yun lang, hopefully this would be a series of video recordings muna sa ngayon kasi wala pa akong enough subscribers to do a live podcast, but I really wanted to share my opinions, yung research ko, 'di ba, pagdating sa mga ganitong bagay kapag nakapag live podcast ako in the future. Pero thank you po sa lahat ng nandito na, and kung gusto niyo ako suportahan, don't forget to share, like, and subscribe. Ingat!